atin pong teksto, meron po kayong mga Bibles, ay doon po sa Philippians, chapter 2, verses 5 to 11. Doon po sa sermon ni Pastor Morris, may quotation siya. Sabi doon sa sermon niya entitled, What's Amazing About Christmas? He said, the whole world marks time as according to Christmas. In essence, the first Christmas. The whole world, even our history books, talk about BC, or before Christ, and AD, Anno Domini, which means the year of our Lord. It is the Latin word for in the year of our Lord. So, yung kalendaryo po natin naka-base, di ba? Yung BC and Anno Domini, dun po sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. So, even if you are a Muslim, or if you have a different religion, yung calendar pa rin po na to ang ginagamit. It's before Christ, before the birth or the earthly birth of our Lord Jesus Christ. Across the centuries, ang mga singers po, kagaya ng mga kanta kanina, yung songs natin, and even storytellers, have elaborated and mythologized the Christmas story. Nakita po natin, pagka may presepe, makita po natin kapag nasa Europe tayo or America, biondo yung baby, di po ba? Isip ko noon kapag si Jesus, dapat blonde ang buhok, di ba? Paano naman sa Pilipinas, ano naman ang itsura ng baby Jesus, di ba? So, kumbaga, iba-iba na lang po yung iba-iba po yung interpretation kung paano. Ang sabi po sa kanta, may kanta yung The First Noel. So, hindi po lahat ng lyrics minsan ng kinakanta natin ay biblical, di po ba? Doon sa First Noel, sabi niya, on a cold winter night. Narinig niyo yon? On a cold winter night. Wala pong winter doon po sa Bethlehem, di po ba? So, kumbaga po, na itatak, depende po kung nasaan kasi yung mga tao na gumawa ng kanta. Tapos, makikita po natin din yung mga iba-ibang mga itsura ni Mary, ni Baby Jesus, kung saan siya nakahiga, may crib siya, di ba? So, meron tayong mga ideas ng ganon. So, people now are confused. Nako-confuse nila sila at yung mga details ay sometimes not biblical and sometimes they are fabricated. Ganoon po. So, titignan po natin na ang first Christmas ay talaga pong nasa Bible. Makikita po natin ito sa account ni Matthew chapter 1 to 2. Makita po natin sa Luke. Pero mas gusto ko po yung sa Matthew chapter 1 and 2. Doon po sa Christmas story doon. So, examples po ng mga fina-fabricate yung manger scene with snow. Di ba? Sa mga cards, may manger, tapos nag-i-snow. Kawawa naman si Baby Jesus kung nag-i-snow noong time na yon. There are the singing angels. Many worshipers. Di ba? And a little drummer boy na meron daw nagda-drum. Okay? None of that is found in the biblical accounts actually. Pero meron po yung in-announce ng angel. Di ba? Nag-announce siya dun sa mga shepherds. And then, yung song din po na We Three Kings. Actually, nakita ko po ito sa hymnal. Sa Baptist hymnal. Praise God, inalis po dun dito sa mga bagong hymnals natin. We Three Kings of Orient far. Di ba? So, hindi three kings. Walang three kings. Wise men or wise men po yun kung titignan po natin sa Bible. So, wala pong Gaspar, Melchor, at Baltasar. Okay? So, tatlo po yung uri ng regalo na ibinigay sa kanila, pero hindi ibig sabihin na tatlong hari po. Kaya yung kanta po natin mamayang hapon, huwag niyo pong sasabihin, may tatlong haring nagsidalaw, okay? Okay. So, doon naman sa Away in a Manger, ang sabi niya, the cattle are lowing, the baby awakes,
the little Lord Jesus, no crying He makes. Hindi totoo. Bakit? Saan ka nakakita ng baby na hindi umiiyak? Di ba? Kasi po naipanganak siya bilang tao. Lalo na yung silent night, holy night, all is calm. Kailan po ba naging calm or kalma kapag may bagong baby na pinanganak? Di ba? Kaya hindi makatulog ang nanay kasi lagi pong umiiyak. But the worst song ay yun pong Santa Claus is coming to town. Why? Kasi po talaga pong ito ay pagano. Santa Claus is not coming to town. We should preach Jesus Christ is coming soon. And when He comes, are you ready? And so there are also Christmas symbols and traditions. Christmas has become the product of an old mixture of pagan ideas, superstitious beliefs, fanciful legends, and plain ignorance. Bakit po? Kasi nga hindi naman po natin sila masisisi kasi tayo rin po noon minsan ay ganoon. Di po ba? Na naghihintay rin ako dati ng regalo galing kay Santa Claus. At hindi ko alam na ang Santa Claus pala ang nanay ko at ang tatay ko. Okay? So, what is Christmas? Bakit po ba natin sineselebrate ang Christmas? Ang sabi po ni Google, Christmas is a Christian celebration celebrated especially in Western countries. Yun po ang sabi niya. So, ang pasimula po ng pagse-celebrate natin dapat ay magmumula sa salita ng Diyos. The Word of God. There are different accounts in the Bible. Nasabi ko po sa inyo kanina, dun po sa Matthew chapter 1 and 2, dun po sa book of Luke. So we can approach the Christmas story in different aspects. From the writings of Matthew. Di ba? Napag-aralan natin in the past yung first Christmas story from the account of Luke, from the stories of the shepherds, from the innkeeper, from the prophets, doon po sa kung paano nagkaroon ng prophecy fulfillment about the coming of the Lord Jesus Christ from different viewpoints. But we are going to talk about from the viewpoint of John, from the book of John, from the standpoint of the book of John. Doon po sa John chapter 1, verse 1, at saka verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. At doon po sa standpoint ni Apostle Paul, doon po sa ating text, Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Kasi kung titignan natin, yung physical aspect, ikinuwento po doon sa Gospels, doon sa Synoptic Gospels, which is Matthew, Mark, and Luke. Pero yun pong divine side, ito po ang ikinukwento ni Apostle John. The book of John. Wala siyang pinapakita doon ng mga shepherds sa book of John. Wala kang makikita doon na Mary. Wala kang makikita doon na baby Jesus. Diba? At doon sa kwento nga ni Apostle Paul, ang agad niyang sinabi po doon sa verse 5, ang sabi niya, have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus. Verse 6, who although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Verse 7, but emptied Himself, taking the form of a bond servant. So doon sa verse 7, dito po makikita yung sinasabi po dito ni Apostle John din, that the Word became flesh. At ang sabi ni Apostle Paul, ang sabi niya sa verse 7, doon sa verse 6, kahit na nag-exist siya in the form of God, hindi niya pinanghawakan, grasp, no? Yung pagiging Diyos niya, pero ang sabi niya, He was found, He took the form of a bondservant, and being made in the likeness of man. So doon sa divine side and physical side, pinagsama po dito.
siya po ay nagpakababa, naging kagaya po natin na tao. So, ibig sabihin, hindi siya pinadala ng Diyos Ama na biglang malaki na siya. Nag-start po siya doon sa sinapupunan ni Mary. Nasubukan niyang lumabas sa sinapupunan ni Mary. Nasubukan niya pong naging baby, lumaki, hanggang siya po ay dumating po sa takdang panahon na kung saan kailangan niya pong ganapin ang kanyang misyon. Anong misyon niya? To save the world from sin. Yung pong salvation. And verse 8, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. So what is Christmas? Christmas is, number one, Jesus abandoning His sovereign position. That is Christmas. Ang Christmas po ay ang Panginoong Hesukristo na iniiwan po niya yung kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. He abandoned His sovereign position dun sa verse 6. This identifies His person, His nature, His character, and His attributes in eternity before He came. Meron siyang attributes, character, person as being God. Kasi nga doon sa John chapter 1 verse 1, sabi niya, in the beginning was the Word. Capital letter yung Word. Sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. Ibig sabihin, kasama na ng salita ang Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. Entonces, ang ibig pong sabihin dito, ang Diyos ay pinili niya na magkatawang tao. And that is Christmas. Christmas, ulitin ko po, is Jesus Christ abandoning His sovereign position. So, makita natin dito sa verse 6 na He existed in the form of God. At sabi po dito, He did not regard equality with God. Ibig sabihin, equal sila, because we believe in the Trinity, equal sila, pero He did not regard His equality with God as a thing to be grasped. Alam niyo yung grasp? Panghawakan, ayaw mong bitawan, binitawan niya. May mga bagay na ayaw tayong bitawan, di ba? Si Jesus Christ, binitawan niya yung kanya pong sovereign position. And literally, Jesus being in the form of God, nagkatawang tao po siya, yung nature niya as God, nandun po, hindi niya lang po ito ginamit. May mga times na ginagamit niya as a man, pero yung kanya pong pagiging Diyos ay naroon po, hindi po ito nawawala, at hindi po tayo naniniwala dun sa isang doctrinal position na kenosis. Alam niyo ibig sabihin ng kenosis? Yung talagang totally na inalis niya yung kanyang pagka-Diyos. No? We believe that Jesus is 100% man and 100% God. So as being, He is God. As to form, He possesses all the attributes and all the characteristics that belong to God. He is no less God in the fullest sense. No? Kaya nga, doon po sa langit na nilikha po niya noon yung mga angels, even before he created man. Di ba si Lucifer, binigyan niya ng highest position, song leader siya, di ba? Binigyan siya ng kapangyarihan, lakad pa lang niya, tunog pa lang ng hakbang niya, music na. That is Lucifer. No? Eh anong ginawa niya? He wants to grasp even the position of God. He wants to be God. Yung 5 eyes, di ba? I will. At dahil po doon sa kanya pong attitude na yon, ano pong ginawa ng Diyos sa kanya? Ibinagsak po siya sa lupa. Kabaligtaran ng Panginoong Hesukristo. Nasa kanya na, kaya niyang bitiwan. Si Lucifer, wala sa kanya, pero gusto niya ng higit pa. No? Yun ang pagkakaiba po nila. So, according to Isaiah 14, he said, I will be like the Most High.
What did he want? He want equality with God. So equality with God for Lucifer is something to be grasped, to be seized. It was something to be snatched from the hand of God. And he tried to snatch it unsuccessfully. But he was cast out of heaven, and together with the 1/3 of angels, he was turned to Satan, the devil. So, sa Panginoong Hesukristo, yung equality niya sa Panginoong Diyos ay binitiwan niya. It is legitimately His. At kaya niya po itong bitawan. Si Lucifer, hindi po sa kanya ang position, but he wants to grasp or to snatch. So ito po yung kauna-unahang kudeta doon po na nangyari sa langit. Yung mga kudeta, attempts, ganun po yun. Kaya may mga kudeta, di ba? You want to snatch the position, yung presidential position from the government, di ba? At gusto mo ikaw ang maging leader. But Jesus Christ, ang sabi sa verse 7, He emptied Himself. To empty means to pour out until all is gone. Di ba? Pag sinabing empty, kapag meron po tayong isang basong tubig, when you say empty it, ibubuhos mo, walang matitira. Kahit na ano. He emptied Himself. What did He empty Himself? Not His deity. Gusto ko pong ulitin sa inyo, we don't believe in kenosis. Okay? He emptied not His deity because that is His nature. Nature na niya yun. That is His nature, that is His being, that is His attribute. No? He did not give up His nature because that is who He is. Siya na yun. Of what did He empty Himself? He remained fully God, but John chapter 17 verse 4 to 5 says, I glorified you on earth, having accomplished the work which you have given to do. Now, Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. So, nandun pa rin yung glory niya, hindi ito nawala. Sabi niya, glorify me with the glory that I had even before, sabi niya, the world was. Jesus veiled His glory. He veiled His glory. He set it aside. He gave up His honor. Ito po yung tamang term na nakita ko na mas tama. Doon po sa Isaiah chapter 53, sabi niya doon, there was no beauty in Him that men would desire Him. He was despised. He was rejected. He was hated. He was shamed. Yung Jesus po na pinapakita po ng mundo ay yung gwapo. Di po ba? Yung gwapo, mistiso, no? But the Bible says there was no beauty in Him that men would desire Him. Hindi siya ganun ka-attractive. Kumbaga, hindi siya yung mapapa-second look ka. He's ordinary. He divested Himself all of the treasures of heaven. Yun po yung ibig sabihin ng Christmas. Number one, that Jesus left or abandoned His sovereign position. Paano niya ginawa to? He was born in a manger. Ano ang bed po niya? Nasaan? May bed ba dyan, Sis Joanne? His bed was a trough. Alam niyo yung trough? Yung kinakainan ng mga hayop. Okay. He lived in a humble village. He ate with the people. He walked on dusty streets. He gave up His independence to exercise His own will. He said, I came not to do my will, but the will of the Father who sent me. He gave up the use of His omniscience. Merong part na sinabi niya na kahit ako hindi ko alam kailan ako darating.
nung time na yon na kanyang pinipreach yun. He gave up the use of his omnipotence. He could have called the legion of angels to defend him nung hinuhuli siya ng mga army. Diba? Pwede naman eh. He gave up his relationship with his Father on the cross. Father, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? He called him, his Father, my God. Excuse me, hindi niya sinabing my Father. Ang sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Nagkaroon ng barrier during that time. Those are the things that he emptied himself of. He gave up also his privileges. Marami po siyang mga privileges na kanya pong i-give up. Pangalawa, what is Christmas? Christmas is Jesus accepting a slave's place. Christmas is Jesus accepting a slave's place or position. So verse 7, verse 8, sabi niya, in the form of a slave. Yung slave po, yung servant doon or bond servant, ang translation po niya sa Greek ay doulos. No? It is the lowest kind of servant, yung doulos. How far down? Not far king of heaven to king of earth, but a slave. Literally a slave of God and slave of sinners. So, yun pong translation niya sa Italia ay yung schiavo. Yun po yun, schiavo, slave. He became a slave of God in order to serve us. Yun po ang ginawa ng Panginoon. And we have to remember, that is Christmas. Christmas is God giving up His sovereign position. Christmas is God or Jesus Christ being in the form of a slave or accepting Himself as a slave. At pangatlo, Christmas is Jesus becoming human and associating with sinful people. He became human. Humanity, sabi niya. Humanity, 100% human. Not 50-50, but fully God and fully man. Because He was found in the appearance of a man. Walang pagkakaiba sa itsura niya, sa itsura po natin. Yung being, ang translation niya ay dun sa schema, external, yung kanya pong outward appearance. Yung morphe naman, ito yung internal. Yung external schema, parang skeda, schema, yun yung external being niya, pero yung morphe, ito yung attributes niya as God. Likeness, no? Characteristics. Kaya doon sa metamorphosis, galing yung salitang morphe. So Jesus did not walk around with a halo on His head. Kung naglalakad siya, merong light, meron siyang halo. Hindi po ganun. Jesus did not float. O hindi siya lumipad. Naglakad po siya. Jesus did not have a robe that did not get dirty. Ang damit po niya ay nadudumihan din at kailangan labhan. He looked like a man. He talked like a man. He acted like a man because He is fully man. Nagutom po siya kagaya po ng tao. Nauhaw siya kagaya ng tao. Nobody knew that He is God by just looking at Him. Ito, gwapo ito. Maybe this is Jesus. Wala pong ganun. So siya po ay nagkatawang tao, ginive up niya ang kanyang position. Siya po ay inaccept niya yung kanyang position as a slave. At siya po ay naging human at nakisalamuha po siya sa mga makasalanang tao. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. He was born as a human, He grew from baby to adulthood. He had brothers and sisters. Ang sabi po ng Bible, kapag po dinidescribe si Jesus Christ, the firstborn of Mary.
ang panganay ni Mary. Bakit? Kasi hindi lang naman po siyang naging anak ni Mary. Diba? Meron siyang mga kapatid. Meron din siyang dalawang kapatid na babae, diba? Yun nga lang, hindi sila virgin born. Si Jesus Christ lang ang anak ng Diyos. Bakit? Walang kaugnayan si Joseph sa pagkapanganak ni Jesus Christ. Yung pinag-aralan po natin nung Sunday, the virgin birth. No. So, he worked like his father, Joseph. Anong trabaho ni Joseph? He was a carpenter. Maaaring si Jesus, gumagawa din po siya ng kabaong, nagpupukpok. Diba? Trinain po siya. Lumitaw na lang po si Jesus na nagtuturo at the age of 30. So anong ginawa niya dun sa 30 years na yun? Namuhay siya bilang tao. Sabi ng Bible, he grew in wisdom. Di ba? Ibig sabihin, nag-aral din po siya ng salita ng Diyos, nagpupunta po siya sa sinagoga, di ba? Sumasama siya sa kanyang tatay, tinuturuan siya. So alam din niya kung paano gumawa ng bahay o cabinet. No? Even before his mission, may mga maliliit na bagay po na training na ginawa po sa kanya na kailangan niyang pagdaanan. And nobody knew who he was. Was he hungry? Yes. Was he thirsty? Yes. Was he hurt? Yes. Was he offended? Yes. Was he angry? Yes. Naghuramentado pa nga po siya sa templo, naalala po nyo? Anong ginawa niya? Sa galit niya, pinagtataog po niya yung lamesa. Bakit? Ang sabi niya, ang bahay ng aking ama ay bahay sambahan, subalit ginawa ninyong den of robbers. Di ba? Kaya in-overthrow niya yung tables, yung pera, yung mga kalapati, nagliparan. Bakit? Kasi po yung mga offerings doon po ay ginawang negosyo na ng mga Hudyo. Nagbebenta sila ng mga hayop kasi kailangan ng hayop bago sila pumasok sa templo. So, did he cry? Of course. Did he shout? Of course. He was human. Kaya nga po, tao siya. Nagkatawang tao siya. Pero hindi tayo naniniwala sa doktrina ng iba na tao lang siya. Hindi po tao lang siya. We believe that He is God. No? He is God. At pang-apat po, Christmas is Jesus becoming obedient to the point of death. Sabi po ni Sister Lynn kanina, kaya daw po red. May red ang Christmas. Dahil po naaalala natin na siya po ay namatay para po sa ating mga kasalanan. And I agree with that, na natignan na lang po natin ang kulay na pula na symbol na pinanganak ang Panginoong Hesukristo para siya ay lumaki, para sa ganun siya po ay mamatay, magdusa in our place. Na kinakailangan tayo po ang magdusa. So, balit siya po ang nagdusa. Verse 8b said, He became obedient, even to the point of death. Kaya nga po, ano ang resulta? Verses 9 to 11, exaltation. Ito po ang resulta. Kaya sabi ng Bible, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Kaya sinasabi po yan kasi yun po ang nangyari sa Panginoong Hesukristo, yung exaltation. Sabi ng Bible, dahil naging masunurin siya, for this reason also God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name. May iba pa bang pangalan na tataas sa pangalang Jesus? Wala. So that at the name of Jesus, kung napansin po ninyo, capital letter po lahat, yung every knee will bow. Capital letters po yan. Kaya ang translation sa NASB ay talagang capital letters. That's why I like NASB. Capital letters yan. So that at the name of Jesus, every knee will bow. Bawat tuhod ay luluhod of those who are in heaven,
Sinong mga nasa heaven? Of those who are on earth, sinong mga nasa earth? And under the earth, sinong mga nasa under the earth? Lahat. Nasa taas, nasa lupa, at nasa under the earth. Ang sabi ng Bible, at the name of Jesus, every knee will bow. Verse 11, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ito po yung exaltation ng Panginoong Hesukristo. That's why, as our conclusion, Christmas is Jesus. Christmas is Christ must be in our hearts. No? Nawawala kung minsan ang Christ of Christmas, di ba? Natatabunan po yung baby Jesus ng iba't ibang mga bagay. Di ba? Kaya, magse-celebrate ng Christmas, inuman dyan, inuman. Paano mo sineselebrate kung nagiinuman? Sino ba ang sineselebrate nyo? Di ba? Kainan, yun lang ba? Masaya pong magkainan. Gagawin natin yan mamaya. Pero, we should always remember the reason for the season is the Lord Jesus Christ. Parang ganito lang yan eh. Kunyari, magbo-birthday si Baby Mateo. No? Kailan magbo-birthday yan, sis? July 4 po. Oh, July 4, magbo-birthday si Baby Mateo. Sinong ipaghahanda ninyo? Si Baby Mateo. Di ba? So, sa araw ng kanyang birthday celebration, sino dapat ang sentro? Si Mateo. Uulitin ko po yung kwento na malungkot na narinig nyo na many times, yung sa balita, many years ago sa Amerika, na yung baby po ay namatay. Bakit po? Natabunan po siya ng maraming mga coat. Mga coat. Because the parents are too busy for the celebration para sa birthday ng anak nila. Yung anak nila nandun sa bed, natabunan ng mga coat ng bisita, at yung baby namatay. Bakit? They're not celebrating for their child. They're celebrating for themselves. Diba? Malungkot na nangyari. Pero kung minsan, ganun po ang ginagawa ng tao sa Panginoong Jesucristo. Tinatabunan natin ang baby Jesus para hindi maipanganak sa puso natin. At itong Christmas na to, gusto kong sabihin sa iyo na ito ang time na kinakailangan mong ang Panginoong Hesukristo ay maipanganak sa iyong puso. At kung hindi mo pa ito ginagawa, hindi mo pa iniimbita ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay bilang Panginoon. Sabi ng Bible, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kinonfess mo na ba sa iyong bibig that Jesus is Lord in my life? At kung hindi mo pa kino-confess yun sa iyong buhay, sa iyong mga bibig, gusto kitang anyayahan mamaya sa ating hymn of commitment to come forward if you want to receive the Lord Jesus Christ into your life. At para sa ganun, maipanganak din siya sa pasabsaban ng iyong puso. At siya ay maging Lord ng iyong buhay. Kapag ginawa mo yun, at humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, patatawarin ka niya, siya ang maghahari sa iyong buhay. At mai-experience mo ang tunay na diwa ng Pasko, hindi lang sa December, kundi araw-araw sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pag-ibig na ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak upang sa ganoon siya po ay mamatay sa krus. Siya po ang magdusa, magbayad ng mga kasalanan na dapat kami ang nagdudusa at magbabayad. Panginoong Diyos, salamat po na meron pong kapatawaran sa amin pong mga kasalanan kung kami lamang po ay lalapit sa inyo. Sa umaga pong ito,
Pinapasalamatan po namin kayo sa presensya ng bawat isa. At amin pong pinapanalangin, Ama, na nawa sa araw na ito ay meron pong makakilala sa inyo at tanggapin kayo sa kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Patuloy na kayo po ang maghahari sa amin pong mga buhay. At maging sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, na nawa kayo nga po ang maghari sa kanilang mga puso. Salamat po at tinataas namin kayo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen.